Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng kapatiran na kasama na ho natin ngayon na nanambahan, nanonood sa ating online worship. Magandang umaga po, isang maligayang araw ng pagsamba sa ating lahat. Saan man po tayo naroon ay akin pong inaanyayahan ang bawat isa na maging kabahagi sa sama-samang pagsamba ngayong umaga dito po sa Caridad Unida Christian Church online service. Tayo pong lahat ay magsimula sa ating pagsamba. Hiningiling ko po tayong lahat ay umuko, tayo po ay dumalangin. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang pagsambang itatayo natin ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, sa aming Ama, pinupuri, dinadakila po namin ang inyong kabanal-banalang pangalan sa umagang ito. We praise you, Lord God, for being the most powerful, ever-living, and high God, Panginoon. Salamat ng maraming-marami kasi ikaw po ang Diyos na pumapatnubay, nag-iingat, nagpapagaling at patuloy na tumutugon sa aming mga pangangailangan. Salamat o Diyos sa isang linggong muli na nagdaan sa aming mga buhay. Saan kami iyong sinamahan, saan kami iyong iningatan, Panginoon, at patuloy na ginagabayan. Salamat sa iyong probisyon. Salamat sa mga pagkakataon na binibigay mo po upang maging karagdagang kaalaman at karagdagang karanasan o Diyos sa aming mga buhay. Sa umagang ito, minsan pa pinagkakatiwala, tinataas po namin sa inyong bawat isa. Saliksikin mo, O Diyos, sa puso't buhay ng bawat sa amin. Nang sa gayong Panginoon, kung meron kami pagkukulang, pagkakamali sa inyong harapan, nihingan po namin ito ng tawad ng sama-sama. Hayaan mo, O Diyos, ang iyong banal na presensya ang makasama namin sa buong panahon ng aming pagsamba, mula sa aming mga pag-aawitan, pananalangin, pagkakaloob at pakikinig din ng mga salita. Hayaan mo na ang iyong Espiritu ang patuloy na kumausap at manguna sa bawat isa. Bind us together, Lord, with your Spirit. Saan man po kung lugar kami naroon at kami ay nananambahan ngayong umaga. Ngayong sandaling ito, Panginoon, na iyong presensya, ang padaluyin mo po, Panginoon, at patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Be with us, Lord, as we worship you in spirit and in truth. Sa iyo po lahat ng mataas sa papuri at pagsamba. Ito po'y dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Akin pong inaanyayahan tayong lahat na tayo po ay magsumamba, magpuri sa ating Panginoon. Awitin natin ito ng may kagalakan sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Tayo po ay umawit, purihin po natin ang ating Panginoon. Awitin natin to, awiting may galak. Tayo po umawit. Okay, let's sing. Itaas mga kamay, at ito ay ikaw ay kay Jesus, ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, uminda, sa awiting may galak. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawit. Tayong lahat ay umawit. Sa tugtog makalangit, ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Minsan pa, itaas ang kamay, itaas ang kamay, at ito ay ikaw ay kay Jesus, ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, uminda, sa awiting may galak. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Sabay-sabay tayo. Tayong lahat ay umawit, sa tugtugig makalangit. Ang Diyos Ama'y papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat.
sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Amay ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Amen. Tayo pong lahat daw ay umawit na may kagalakan sa ating buhay. Patuloy natin ideklara at alalahanin, ang Diyos ay tapat at kailanman ay hindi siya nagkukulang sa ating mga buhay. Sabay-sabay tayo. Okay, let's sing. Ang Diyos ay tapat, 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 hindi nagbabago, hindi nagtatangi, mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Tayong lahat ay umawi sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Amay ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat ay umawit. Tayong lahat ay umawit sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Amay ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. For last time, papurihan, banal niyang pangalan. Amen. Palakpakan po natin, papurihan ang banal na pangalan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Hayaan po natin ang pagkilos ng Diyos, ang pag-aliw ng Diyos, ang pagsama ng Diyos ang maranasan po natin sa ating mga buhay. Dahil sa ganitong mga pagkakataon, wala tayong ibang pwedeng asahan, wala po tayong ibang pwedeng malapitan, kundi ang ating Panginoon po lamang. He is in charge and He is in control of everything. Kahit po sa ating kapaligiran, alam ko po na ang Panginoon ay patuloy na nakatungkay sa atin at sumasama sa atin. Kaya kahit saan po tayo naroon, bigay po natin yung ating pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito. Hayaan natin na ang pag-awit natin sa Kanya ay maging paraan din ng pagsamba po natin sa Kanya sa umagang ito. Tayo po ay patuloy na sumamba. Tayo ay patuloy na umawit sa ating Panginoon. And let us lift our hearts, our voices to God sa sandaling ito. Tayo po ay umawit. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Misa pa, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang inialay namin ay pagsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Ang iyong kalwalhatian, Panginoon. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang iniaalay namin ay pagsamba, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, kalwalhatian, ang karangalan, Panginoon, ay tayo sa inyo lamang. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Dahil ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Opo po, Panginoon, isisigaw namin sa buong mundo ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Dahil ikaw po lamang ang tunay na Diyos na nakatunghay sa amin. Yes, Lord, we worship you, Lord God, in this place. Tayo po'y mawin, misa pa. Awit natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Sa'yo ang aming tinig, Panginoon. Sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Aming isisigaw, Panginoon. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw namin, O Diyos. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Opo, Panginoon, aming i-declare at isisigaw sa buong mundo ang iyong faithfulness, Lord God, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat ng maraming Panginoon sa pagkakataon na kagaya nito. Bagamat na sa kanya-kanya kaming mga tahanan at lugar, ang iyong pagkilos pa rin at ang iyong pagsama, Panginoon, at ang kapangyarihan na nanggagaling sa inyo, igawad mo po, Panginoon, sa bawat isa. Hayaan po, Panginoon, na sa aming sama-samang pagsamba ngayong umaga, ikaw pong umabot sa bawat sa amin at hayaan mo mabusog po kami mula sa iyong mga salita, Panginoon. Ikaw pong kumilos, O Diyos, at hayaan mo na maialay namin ang sandaling ito para po papurihan at itaas ang inyong banal na pangalan. We worship you, Lord God, in this place. We worship you in spirit and in truth. To you be all the glory and praises. This we all pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon sa ating mga lugar at hayaan po natin ang patuloy na pagsama ng Diyos ang ating pong maranasan.
Purihin po ang ating Panginoon at sa ilang sandali tayo po ay makakapakinig sa mensahe ng Panginoon na dadalhin niya po sa atin ng kanyang lingkod. Wala pong iba kundi ang ating pong Pastor Arman Daigan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa mga kapatid natin na kasama po nating nananambahan sa online worship. Sa umagang ito, nais ko pong magsalita sa paksang Faith That Works. At ito po ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 1 hanggang sumusunod. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa 12 lipi, hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo ay maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya ay tinataas ng Diyos at gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya ay binababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak, at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kabalahan. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Tayo po'y sandaling manalangin. Amang banal, hinihiling po namin ng iyong pong pagsama, pangunguna, pangungusap sa pamagitan po ng iyong banal na salita. At man pong gawa ng kaaway na aagaw sa iyong salita, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, hinihiling namin ang patuloy na paghahari mo, ang patuloy na pangunguna mo, na hindi makagawa ang anumang gawa ng kadiliman sa amin pong kalagitnaan, lalo na po sa pagbabahagi ng iyong pong banal na salita. Salamat po at patuloy namin hinihiling o aming Diyos, Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin at hayaan mong magbigay ito sa amin ng paalala, ng babala, ng pagtutuwid, ng kalakasan at higit sa lahat ng kalapitan sa iyo pong piling. Maraming salamat po, ang papuri, pagsamba, pasasalamat, tanging sa iyo lamang Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aklat po ng Santiago ay isinulat, walang iba kundi ng kapatid ng Panginoong Hesukristo. Siya yung half-brother ng atin pong Panginoong Hesus. Kasi sa Biblia ay marami pong mga Santiago. Bagamat hindi po binanggit ang pangalan na siya ay kapatid ng Panginoong Hesus, ayon kila Origen, ay talagang ang sumulat nito ay walang iba kundi sa Santiago na kapatid ng Panginoong Hesus. So sino ba si Santiago? Si Santiago po, tulad ng sinabi ko kanina, half-brother ng atin pong Panginoong Hesus, si Santiago po ay isa sa 4 na lalaki na kapatid ng Panginoong Hesus. At matatagpuan po natin yan sa Matthew chapter 13, verse 55 to 56, na kung saan binanggit po yung mga pangalan ng mga kapatid niya, si Santiago, si Jose, si Simon, at si Judas. So 4 po yung kapatid na lalaki ng Panginoong Hesus at meron din siyang mga kapatid na babae. Bagamat kasama ng mga kapatid ni Jesus ang Panginoon, ang nakakalungkot, hindi naman talaga sila nanalig sa Panginoon nang nabubuhay pa ang Panginoong Hesus na kasama nila sa araw-araw. At makikita po natin yan sa John chapter 7, verse 3 to 5, especially sa verse 5 na sinabi po roon, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi nanalig sa Kanya. Meron pong pag-aaral na ang mga kapatid ng Panginoong Hesus ay nakakilala, lalo na si Santiago, ay matapos na mamatay at muling mabuhay ang Panginoon. Sapagkat maging si Apostol Pablo ay sumulat sa unang Korinto chapter 15 verse 7 na nagpakita ang Panginoong Hesus sa mga alagad at maging sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Santiago. And sa Acts chapter 1 verse 14,
binanggit naman ni Dr. Luke, sabi po sa Acts chapter 1 verse 14, lagi silang nagsasama-sama sa panalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makikita natin na ang mga kapatid ng Panginoong Hesus, maging si Santiago, ay naging mananampalataya dahil sa ang mga ito ay kasakasama ng mga apostol na naglilingkod sa Panginoon. At sa Acts chapter 12 verse 17 ay kinilala si James bilang elder o bishop ng iglesia sa Jerusalem. So ito po yung background ni Santiago na kapatid ng Panginoong Hesus. So alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya dahil minsan sa kanyang buhay ay hindi niya kinilala ang Panginoong Hesus bilang Panginoon o Mesaya o tagapagligtas. At ang aklat po ng Santiago ay isinulat sa mga Hudyong Kristiyano sapagkat ito po ay naisulat AD 45 to AD 50. Doon sa binasa natin kanina sa Santiago chapter 1 verse 1, sabi ni Santiago, mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo, pinapabot ko ang aking pagbati sa 12 libing hinirang ng Diyos na sa iba't ibang bansa. Ayon sa pag-aaral kung bakit nangalat ang mga Kristiyano sa panahon na ito, ay dahil sa persecution, ang tinatawag nating diaspora. So yung mga mananampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar at ito yung sinulatan ni Apostol Santiago. So the book is obviously written to believers. It contains warnings to those that are not really saved. Sila po ay mga professing lang ng kanilang pananampalataya but not possessors of true serving faith. So ito sa mga believer at sa mga unbeliever na kung saan ay nagsasabing may pananampalataya. Yung mga taong ito na talagang walang pagkakilala sa Diyos ay mga tagapakinig lamang at hindi talaga mananampalataya. Kaya nga kapag binasa mo yung book of James chapter 2 verse 19, dito mo mababasa na sinabi ni Santiago, nananampalataya kasi Satanas man din ay nananampalataya at nanginginig pa. So dito pinaalala ng kapatid ng Panginoong Hesus yung pananampalataya na dapat buhay. Dapat totoo. Dapat genuine. Dahil ang lahat ng mananampalataya ay meron dapat na resulta ang kanilang pananampalataya. Kung totoo kang Kristiyano. Some believers produce some fruit, others produce more, and some produce much fruit. So tinatawagan o sinasabihan ni Apostol Santiago ang mga mananampalatayang ito na dapat lumalim at mag-mature sa kanilang pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo. Kapag pinag-aralan po natin ang kabuuan ng aklat ng James, ang pinakatema po talaga o pinag-uusapan po dito ay patungkol po sa buhay na pananampalataya. At si James Baxter, sinabi po niya, the argument of the epistle is that true Christian faith must express itself in the practical goodness. The main theme of the epistle is the proofs of true faith. Pruweba na meron kang tunay na pananampalataya. So kung titingnan po natin, genuine saving faith will show up in a transformed life. Kung totoo kung merong pananampalataya at ligtas, dapat daw merong pagbabago o nababago ang iyong buhay. Dahil kung walang ebidensya na ikaw ay may pananampalataya, ang sabi ni James sa chapter 1 verse 22, dinadaya mo lamang ang iyong sarili. So kung ikaw ay sinasabi mong born again, kung ikaw ay isa ng bagong nilalang, kung sinasabi mong ikaw ay anak ng Diyos, kung sinasabi mong ikaw ay pinawalang sala na at pinaging banal na ng Diyos, dapat makita ito sa iyong buhay. At ito rin naman ang paalala ni Apostol Pablo sa 2 Corinto chapter 13 verse 5. Test yourselves to see if you are in the faith. Examine yourselves. Or do you not recognize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test? So dito po binibigyang diin ng isang taong may buhay na pananampalataya ay meron pong resulta
na nakikita sa kanya pong buhay. So ang tanong, paano mapapatunayan kung ang pananampalataya ng isang tao ay buhay? Ulitin ko po. Paano mapapatunayan kung ang pananampalataya ng isang tao ay buhay? Una, faith that works resilient in trials. Faith that works resilient in trials. Isang patunay na ikaw ay merong pananampalatayang buhay kapag resilient ka sa mga trials, affliction, and suffering na nararanasan ng bawat isa. Ano po ba ibig sabihin ng resilient? Able to withstand or recover quickly from difficult condition. Ibig sabihin, nakakaranas ka ng trials, suffering, affliction, pero hindi ka bumabagsak tuluyan, kundi nakaka-recover ka quickly dahil sa iyong pananampalatayang kumikilos sa buhay mo. Yung word na faith po na ginamit po rito sa aklat po ng James, ang ibig sabihin po niyan ay galing sa salitang pistis, to persuade, be persuaded of what is trustworthy. The Lord persuade the yielded believer to be confident in His prepared will. Galing po sa word na pito, involves obedience, but is properly the result of God's persuasion, ayon po sa Health Word Studies. So, ibig sabihin, yung pananampalatayang meron po tayo is a divine, a sovereignty act of God sa buhay natin. Ang pananampalataya pong yan, hindi po yan galing sa'yo. Galing po yan sa Diyos. So, kung galing ito sa Diyos, dapat meron itong resulta. At yun naman po ang sabi po ng Biblia sa Romans chapter 12, verse 3, na ang pananampalataya natin ay kaloob ng Diyos. Kaya kung meron tayong pananampalatayang tunay at buhay, dapat resilient ito in trials. Ibig sabihin, hindi ka bumibitaw, hindi ka lumalayo, hindi ka bumabagsak ng tuluyan sa iyong ugnayan at relasyon sa Diyos. At dito sa chapter 1, verse 2 to 12, makikita po natin dito, pinaalam ni Apostol Santiago kung ano ba talaga yung real faith, especially when it comes in facing trials. Faith that works resilient in trials because real faith works to bring joy. May problema ka, may mga nangyayari sa buhay natin, pero makikita natin yung faith na yan na galing sa Diyos ay nagbibigay daw ng kagalakan. Sabi sa verse 2, consider it all joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials. Yung word po na trials dyan ay galing sa salitang pirasmos, which has the basic meaning of trying, testing, assaying, or proving. So pag sinabi natin various trials are meant to test a believer's faith. So yung word po na consider, ginamit po yan, is an imperative because joy is not the natural human response to trouble. So Christians are under divine command, not simply to be somewhat joyful in their trials, but to look upon them with all joy. So James is speaking of a unique fullness of joy that the Lord graciously provides. This joy is always used for our benefit and for His own glory. It is a sincere trust in the promise and goodness of our Lord. Siguro kung meron tayong babalikan na tao talagang nakaranas ng matinding trial sa buhay, ay walang iba kundi si Jose. Alam na natin yung kwento sa buhay ni Jose kung ano na nangyari sa kanya. Pero merong event po na ang mga kapatid ni Jose ay nagpunta ng Ehipto para bumili ng pagkain. At nang kaharap na ni Jose ang mga ito, ay sinabi ni Jose sa kanila, mga spy kayo. So habang sinasabi ni Jose yon, itong mga magkakapatid ay nagsasalita sa wikang Hebreo, sapagkat si Jose ay nakikipag-usap sa kanila na may interpreter pa, sabi niya, yan ba, sinasabi ko na, sinisingila tayo ng Diyos dahil sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakita natin noon kanyang hirap ng kalooban at pagmamakaawa, ngunit hindi tayo pinansin, hindi natin siya pinansin. Ngayon, pinaparusahan na tayo ng Diyos. Kaya naman ang mga kapatid ni Jose, nang mamatay si Jacob, ay lumapit sa kanya. At ang sabi nila, nung nabubuhay pa ang ating ama, sinabi niya na patawarin mo na kami, no? At huwag mo na kaming pagbayarin pa sa nagawa naming kasalanan sa iyo. Pero ang nakakatuwa, ito yung sinabi ni Jose na makikita natin sa Genesis chapter 50 verse 20. You intended to harm me, but God intended for good to accomplish what is now being done
the saving of many lives. Tandaan po natin, kapag ang atin pong pananampalataya ay totoo at buhay, even the worst troubles can and should be thanksgiving and rejoicing. Bakit po? Because it glorifies God. Naalala ko po, nung isang araw ay yung isa kong kaibigan na affected ng COVID, buong pamilya niya ay affected ng COVID, nag-post yung kanyang asawa. Sabi niya sa kanyang post, it was March nang sila ay magkaroon ng COVID, buong pamilya na nahawa. Ang nanay niya, 82 years old, ang anak niya, merong asthma, at yung kanyang asawang pastor na aking kaibigan ay nahihirapan huminga, kaya dapat siyang mag-oxygen. So may mga gabi hindi siya nakakatulog, hindi niya alam kung paano sasabihin ito sa kanyang nanay, na 82 years old, na sa kanyang anak na merong asthma nung panahon na yon. Nung malaman ng anak, sabi lang ng mga anak, Mami, be positive, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At ngayon po, marami ang nagpupuri at nagpapasalamat kasi nakarecover sila, buong pamilya nila. At walang humpay na pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. So makikita po natin na sa kabila po ng mga nangyayaring mga trials sa ating mga buhay, meron po tayong kagalakan, hindi dahil sa may problema tayo, kundi alam natin na yung pangako ng Diyos, yun ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kaya kung meron man tayong mga hinaharap na mga pagsubok sa buhay, sinasabi lang sa atin ng Biblia na yung kagalakan na galing sa Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya sinabi ni Dr. Warren Wiersbe, kapag ang isang Kristiyano, hindi niya binavalue ang trials sa kanyang buhay, ito yung sabi niya, our values determine our evaluations. If we value comfort more than character, then trials will upset us. If we value the material and physical more than the spiritual, we will not be able to count it all joy. If we live only for the present and forget the future, then trials will make us bitter, not better. Ito yung sinabi ni John Mack, if a Christian cannot rejoice in his trials, his values are not godly and biblical. Bakit po? Hindi lahat naman kasi ng bagay na nangyayari sa atin ay lalo na ang mga trials ay para saktan tayo. Meron siyang purpose para lalo pang patatagin at palalimin ang ating pong pananampalataya. So kung meron tayong buhay at tunay na pananampalataya, real faith works to bring joy. Ang tanong, sa kabila ba ng mga pagsubok na nararanasan natin, mga trials na nararanasan natin, meron pa rin tayong kasiyahan na nagmumula sa Diyos upang ito ay harapin ng meron pong pag-asa at katatagan. So sinasabi ni Apostol Santiago, na faith that works resilient in trials because yung real faith na meron tayo brings joy in facing the problems. Pangalawa, makikita natin sa verse 3, real faith works to bring understanding. Sabi sa verse 3, knowing that the testing of your faith produces endurance. Yung word po na knowing. Yung word na knowing ay galing po sa word na ginosko, nang ibig sabihin po, carries the idea of full understanding of something that is beyond the mere factual and that often comes from personal experience. So yung knowing is not only a theory, but it's backed up by experience. Kaya ito rin po yung word na ginamit ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mark chapter 13, verse 8. Sabi sa Mark chapter 13, verse 8, verse 28. Mark chapter 13, verse 28. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag magulang na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. So yung knowledge na sinasabi po rito is not about parang tsamba lang o theory lang. But merong katiyakan na ito ay mangyayari. So, tayong mga Kristiyano, alam natin na mula sa ating mga karanasan at maging sa pangako ng Diyos, na yung mga pagsubok na ating nararanasan ay nagbibigay ng katatagan sa ating pananampalataya. Hindi lang ito nagbibigay sa atin ng kalungkutan, kundi nagbibigay din ito ng isang malalim na ugnayan sa Diyos at nagpapatatag ito ng ating pananampalataya. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ang pananampalatayang meron tayo ay nagbibigay sa atin ng malalim na kaunawaan.
Yung word po na ginamit dito sa verse 3, yung word na endurance, is from hupomone, which is frequently translated patience. But here connotes more the product or consequence of patience, which is endurance. Kapag ang isang tao po ay dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, nagtitiis siya. Pero kapag natapos na yung pagsubok, wala nang epekto yung pagtitiis. Ang sinasabi ni Santiago, yung endurance na nade-develop sa atin, endurance is a permanent inner quality of strength which increase each time a trial is patiently and trustingly endured. So lalo ka palang tumatatag at tumitibay sa iyong ugnayan at relasyon sa Panginoon each time na makakaranas ka ng mga pagsubok. Kasi nauunawaan mo na ito ay nagpapatatag ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Ito rin yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonica chapter 1 verse 3 to 4. We ought always to give thanks to God for you, brothers and sisters, as is only fitting, because your faith is increasing abundantly, and the love of each and every one of you towards one another grows even greater. As a result, we ourselves speak proudly of you among the churches of God for your perseverance and faith in the midst of all your persecution and afflictions which you endure. Kahit ang mga taga-Tesalonica, napakarami rin nilang dinaan ng pagsubok at mga trials. Pero ang sabi nito, nag-i-increase yung kanilang faith, nag-i-increase yung pag-ibig nila lalo sa Diyos. Kaya sinabi rin ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 5, patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan na kayo ay mahal ng Diyos at si Kristo ang nagpapatatag sa inyo. Mga kapatid, tama, meron tayong mga trials sa buhay. Various trials na kung saan ay tinetest yung ating pong pananampalataya. Pero huwag nating kakalimutan ang sinabi ng Biblia na ginagamit lamang ng Diyos na instrumento ang mga trials nito upang patatagin ang ating pananampalataya. Mas matatag ang isang tao at mas malalim ang kanyang ugnayan kapag dumaan sa maraming pagsubok na kanyang naranasan sapagkat nakikita niya ang pagkilos ng Diyos. Ito po yung isang bagay na napakahalaga. Perseverance is inseparable from holiness. Bakit po? Kapag ang isang tao po ay nagpapatuloy tulad po ng sinabi ng Hebrews chapter 3 verse 14. Ito po ang sinabi Hebrews chapter 3 verse 14. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Mga kapatid, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang perseverance at ang katatagan ng pananampalataya sa holiness. Bakit po? Dahil ang taong matatag, namumuhay ng may kalinisan sa Diyos. At ang isang taong hindi namumuhay ng may kalinisan sa Diyos ay ang mga taong bumibitaw at lumalayo sa Panginoon. Kaya nga binanggit din yan ng sumulat ng Hebrews sa Hebrews chapter 12 verse 14. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Mga kapatid, napakahalagang makita po natin ang pamumuhay ng may kabanalan. Kaya kapag sinabi mo pong meron kang buhay na pananampalataya, resilient ito sa trials dahil ito'y buhay. Dahil sa kabila ng mga trials na naranasan natin, meron kang joy, meron kang understanding na kaya dumadaan ito kasi gusto ng Diyos patatagin at palalimin ang aking pananampalataya at nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ng may kalinisan. Kaya kapag pinag-aaralan po natin ang sulat ni Apostol Santiago, ito po ay tumutukoy sa isang pananampalatayang buhay at kumikilos sa bawat isang mananampalataya. So pangatlo, real faith works to bring submission. Tingnan po natin yung James chapter 1 verse 4. And let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in anything. Mga kapatid, napakahalaga po ito. God cannot do His perfect and complete work
complete work in and through us without our submissiveness. Napakahalaga po na tayo ay mag-submit sa kalooban ng Diyos kahit sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng mga trials and sufferings o inaalaw ng Diyos ang mga bagay na ito. Bakit po? Kanina natutunan natin na we learn to rejoice in our trials and come to understand that our gracious Heavenly Father uses them not to harm us but to strengthen and perfect us. We are motivated to embrace them as beneficial. Kapag nakikita natin na ito'y kalooban ng Panginoon, buong puso natin itong nayayakap na kalooban ng Panginoon. Bakit po? Kasi ang sabi po ng Biblia, and let endurance have its perfect result. Ano po yung resulta? So that you may be perfect. Nagsasabit ka sa kalooban ng Lord even in the midst of trials because God wants you to be perfect. Ano po yung perfect? The word perfect is from teleos, which does not connote moral or spiritual perfection or sinlessness, but rather refers to that which is fully developed. The word is therefore better rendered mature, referring to spiritual maturity fulfilled in Christ-likeness, which is the goal of endurance and perseverance. So makikita po natin na ang nais ng Diyos talaga ay maging perfect tayo, nang ibig sabihin, maging kawangis tayo ni Kristo. At ang pananampalatayang yan ang tumutulong sa atin upang manatili at magpatuloy, sa gayon ma-develop yung tinatawag nating endurance. Yung endurance na yon, ang resulta nito is to make us mature spiritually and to be Christ-like. Hindi lamang po ginamit yung word na perfect kung bakit dapat tayo mag-submit. Sabi po rito, so that you may be perfect and complete. Ano po yung word na complete? Yung complete po ay galing sa word na holokleros, which carries the idea of being whole, entire. The prefix holo is the term from which we get holograph, a 360 degrees, three-dimensional depiction of an object to allow no possibility for misunderstanding. So, ibig sabihin, kapag dumaranas ka ng problema, nagkakaroon ko ng endurance, lalo mong nauunawaan na ang mga bagay pala na ito ay hindi lamang nangyari ng walang dahilan. Hindi ka nagdududa. Hindi ka nalilito. Hindi ka naguguluhan. At hindi ka bibitaw kasi maliwanag na naiintindihan mo na ang bagay na ito, kaya ka nagsasubmit, is to make you perfect, is to make you complete. At ginamit pa rito ni Apostol Santiago yung word na so that you may be perfect, complete, lacking in anything. No? Lacking in nothing. So this is the end result of trials. Maturity, completeness, not lacking in anything of spiritual importance of value. Kaya si Apostol Pablo rin po ay sumulat sa 1 Peter chapter 5, verse 10. Ang sabi niya, after you have suffered for a little while, the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. Dito po ay pinapakita na yung totoong pananampalataya kahit na nahihirapan ka sa kabila ng mga problema, ng mga trials na nangyayari sa buhay po natin, nagsasubmit ka po rito because may benefits ito sa iyo. To make you perfect, complete, and lack for nothing. Mga kapatid, hinuhubog ka ng trials sa isang disenyong gusto ng Diyos na makita sa atin pong mga buhay. Minsan isip natin, bakit ba kailangan pa tayong dumaan ng mga ganitong klase ng pagsubok ng buhay? Na minsan masakit sa ating mga kalooban. Pero may mga bagay na ginagawa ang Diyos na sa pamagitan ng trials, madidevelop ka sa proseso nais ng Diyos na gawin sa ating pong mga buhay. So makikita po natin, una, yung real faith works to bring joy. Pangalawa, real faith works to bring understanding. Pangatlo, real faith works to bring submission. And last, real faith works to bring trust. Makita po natin yan sa James chapter 1, verse 5 to 8. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. But he must ask God in faith without any doubting.
For one who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For that person ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways. Mga kapatid, kapag tayo po ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok, dapat tayong humingi ng karunungan sa Diyos upang maunawaan natin kung bakit tayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. At ang karunungan iyan ay ang pagtitiwala sa salita ng atin pong Panginoon. Kaya kung meron kang totoong pananampalataya talaga, ito ay magdadala sa iyo sa pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi rito po ni Haring Solomon, ang pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo, sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5-7, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Do not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Ang taong may buhay na pananampalataya ay isang taong nagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang salita ng buong puso. Ano man ang mararanasan mo sa buhay mo, nagdadala ito sa iyo sa pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya sinabi din ni Apostol Santiago sa Santiago chapter 3 verse 17, ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Makikita natin na ang karunungan ay resulta ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. Hindi ka maaaring magkaroon ng karunungan kung hindi ka nagtitiwala sa salita ng Diyos, sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay panimula ng karunungan. Ibig sabihin, yung pagtitiwala mo sa Diyos at sa Kanyang salita ang magdadala sa iyo sa pagkaunawa sa Kanyang salita upang magkaroon ng karunungan at kung paano harapin ang mga pagsubok. Kaya si Apostol Pablo ay sumulat din sa mga taga-Epeso sa iglesia ng Epeso na mababasa natin sa Ephesians chapter 1 verse 7-18. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ng maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang nila niya para sa Kanyang mga banal. Mga kapatid, kung nais talaga natin makilala ng lubusan ng Diyos, maranasan ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay sa gitna ng mga pagsubok at problema, lumapit tayo sa Kanya na meron pong pagtitiwala sa Kanyang salita. Kaya yung word po na ginamit dito sa verse 5, sabi po rito, but if any one of you lacks wisdom, sabi po rito, let him ask of God. Yung word po na let him ask, translate an imperative verb in the Greek. James is not giving personal advice, but a divine command. It is mandatory. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay dumarating ng mga pagsubok sa buhay, dumaranas ng mga trials, ng mga sufferings, dapat tayo po ay lumalapit sa Diyos, lumalalim ang ating buhay panalangin, at humingi ng karunungan na matatagpuan sa Kanyang salita. Dapat nagsasaliksik tayo ng salita ng Diyos sa ating pong pagtatiwalaan. Kaya yung pinakamatalinong taong nabuhay sa daigdig, sabi niya sa Proverbs chapter 2, verse 2-5, for if you cry out for insight or discernment, and raise your voice for understanding, if you seek her as silver and search for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and discover the knowledge of God. Mga kapatid, ang nakakatuwa kapag dumarating tayo ng maraming pagsubok sa buhay, lalo tayong kumakapit sa Diyos, lalo tayong lumalapit sa Diyos. At sa pagbabasa natin ng Kanyang banal na salita, sa pagsasaliksik natin sa Kanyang banal na salita at pagtitiwala sa Kanyang salita, lalo nating nauunawaan ang kalooban ng Diyos, lalong lumalawak ang atin pong pagkakilala sa Diyos, na Siya nagdadala sa atin upang lalo po tayong magpatuloy at magtiwala sa salita ng Diyos. Sapagkat buhay ang pananampalatayang iyan. At dahil buhay iyan, tutulungan kanyang maunawaan ang mga salita ng Diyos na kung saan ikaw ay magtitiwala. Ang nakakatuwa rin sa Diyos, yung faith mo na meron ka dahil ito'y galing sa Diyos, ang sabi doon, let him ask, no? At a mandatory, a command.
At paano magbigay ang Diyos? Sabi po dito, paano siya magbigay? Sa verse 5, let him ask God who gives to all generously. Yung word po na generously translate haplos, which carries the idea of singleness of heart, of doing something unconditionally without bargaining. So ang Diyos, kapag lumapit ka sa Kanya, tama ang motibo mo, tama ang puso mo, humingi ka ng tulong sa Kanya, ang sabi ng Biblia, generous ang Lord. Ito rin yung pangako ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya nga, sinabi niya sa Matthew chapter 7, verse 7 to 11, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and who seeks finds. And to him who knocks, it will be opened. Or what man is there among you, who, when his son asks for a loaf, will give him a stone? Or if he asks for a fish, he will not give him a snake, will he? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask Him? Tama po. Napaka-generous po ng ating pong Diyos. Ganyan po ang ating Diyos. Very generous. Pero meron pong paalala sa atin. Sa verse 6. Paano yung klase ng paghingi? But he must ask God in faith. Tama, humihingi tayo. Ba't napakahalaga na yung paghingi natin at pagtitiwala natin ay nakabase sa pananampalataya. In other words, it must be a request backed up by genuine trust in God's character, purpose, and promises. So, hindi ka pa pwedeng humingi ng ayon sa gusto mo. Dapat ito ay backup ng God's character, purpose, and promises. Kaya generous ang magbigay ang Diyos sapagkat dahil sa pananampalataya mo, meron kang access sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating pong pangangailangan. But, according sa sinabi po ng Bible, it must be based on faith. Bakit po? Without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Nire-reward niya po yung mga taong lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Kaya napakahalaga po na tayo ay nagtitiwala sa Kanyang salita dahil sinabi ito ng Diyos. Ipinangako ito ng Diyos. Kaya ang pananampalataya natin ay buhay dahil nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok na nangyayari sa ating mga buhay, binibigyan tayo ng Diyos ng kaunawaan na mula sa Kanyang salita upang maharap natin ng merong katatagan, ng merong pag-asa ang pangako ng Diyos. Kaya yung verse 7, pag binasa po natin yung verse 7, sinabi po doon sa talatang 7, for that person ought not to be expect that he will receive anything from the Lord. Kapag ang isang tao daw po ay humihingi at hindi talaga niya alam kung anong ibig sabihin, ang ibig niyang nais, so he's like a wave of the sea, no? Driven and tossed by the wind. Ibig sabihin, talagang hindi niya alam ang salita ng Diyos. Hindi siya nagtitiwala sa salita ng Diyos. At ang kanyang paglapit sa Diyos ay hindi base sa pananampalataya, kundi base sa gusto niya. Kasi ang sabi rito ay tulad lang siya ng isang alon sa dagat na tinatangay. Kaya kapag may mga bagay na nangyari sa ating hindi maganda at hindi tayo nagtitiwala sa salita ng Diyos, ano nangyayari? Lalong nagiging magulo ang takbo ng buhay natin. Why? Because we are driven by our own self, not by the Word of God. So ito yung mga tao masasabi natin na talagang walang ugnayan o pananampalataya sa Diyos. Kaya nga yung warning ni Apostol Santiago na yung pananampalataya mo ay buhay at resilient sa trials because even in the midst of trials, there is joy, there is understanding, there is submission to the will of God, and yung pang-apat, there is trust in the Word of God. Mga kapatid, kamusta po yung pananampalataya natin? Working po ba? Kung talagang working ang pananampalataya natin, ito yung sinasabi ni Apostol Santiago, dapat meron itong epekto sa buhay mo. Hindi pa pwedeng sabihin may pananampalataya ka pero walang nangyayari o walang ginagawa sa loob mong pagkatao and even sa buhay mo.
It transforms you because faith is so powerful na kayang i-move kahit ang mountains. I-move ang buhay natin. Ano ang reward kung tayo po ay namumuhay ng may buhay na pananampalataya? Yung verse 12, ang sabi po sa verse 12, "Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him." Kapag binasa mo yung aklat ng Santiago at ang aklat ng Mateo, especially ang Mount Beatitudes, kasi yung word na Makarios dito o yung blessed, ay ito rin yung word na ginamit ni Matthew sa Mount Beatitude. Yung word na blessed dito o Makarios is the same word used in the Beatitudes, means much more than mere happiness of a carefree life that has little conflict of trouble. It rather carries the idea of profound inner joy and satisfaction that comes only from the Lord. Yung kahit may problema ka na, hindi ka lang masaya, no? Payapa ka pa kasi alam mo na kasama mo ang Diyos. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay po natin, anumang pagsubok, hindi ka lalayo, hindi ka bibitaw kasi alam mo, secured ka sa kamay ng Diyos. Kaya kung meron man tayong pinagdadaanan ngayon, mga suffering na nahirapan tayo ngayon, tandaan po natin, yung faith mo ay buhay and resilient in trials. Why? Dahil galing ito sa Diyos. And it is working sa buhay natin, sa sitwasyon natin, o anumang nangyayari po sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ni Apostol Santiago, For once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Yung word po na crown dito, borrowed from athletics rather than royalty. Ito po yung bulaklak na bilog na inilalagay po sa isang atleta kapag siya ay nanalo. Na ang ipinapahayag po nito ay ibig sabihin, symbolizing persevering triumph. Bakit po? Dahil magtatagumpay ka naman talaga dahil sa pananampalatayang kaloob ng Diyos. Dahil ang pananampalatayang yan ay buhay, gumagawa at kumikilos sa atin pong mga buhay. Kaya napakahalaga po sa mga pagharap natin, lalo na sa panahon ngayon na dumaranas po tayo ng iba't ibang trials, nag-alalahanin sa buhay, lagi po natin tatandaan yung pananampalatayang tinanggap mo sa Diyos. Buhay po iyan dahil galing sa Diyos. At nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng katatagan ng atin pong pananampalataya. Kaya kung tayo po ay dumaranas ng pagsubok, ng mga trial sa buhay, ano po reaksyon natin? Ano po ang nararamdaman natin? Tayo po ba ay bumibigay, lumalayo? O nakikita natin na tayo nagiging resilient? Nang ibig sabihin, easily nakakabalik tayo at nakakapagpatuloy tayo sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, yung faith mo, galing sa Diyos, buhay yan, bumabago ng buhay mo, ng puso mo, ng isip mo. Dahil kung hindi bumabago ng buhay mo yan, ng puso, ng isip mo, sabi ni Apostol Santiago, patayan at walang silbi. Kaya kamusta po yung pananampalataya natin? Lalo na po sa panahon na tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok at kaguluhan sa ating mga buhay. Is it working o hindi? Kaya napakahalagang balikan po natin ang salita ng Lord. Ang buhay na pananampalataya ay isang pananampalataya na nakakaranas ng kagalakan sa kabila ng mga kaguluhan, nauunawaan na ang pagsubok ay upang patatagin at palalimin ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, pagsasubmit sa kalooban ng Panginoon. Tayo po'y sandaling manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Dahil ang pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin ay hindi lamang po magdadala sa amin sa kalangitan, kundi magbibigay sa amin ng lakas, pag-asa, katatagan upang harapin ang anumang mga pagsubok ng buhay na pwede naming maranasan habang kami ay naririto pa sa lupa. Kaya dalangin po namin, o aming Diyos, na lalo pang lumalim ang amin pong pagkakilala sa iyo. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ang tanging hangarin ko'y lubusang kang makilala, maranasan ang pagkabuhay ng muli at makihati maging sa iyong kahirapan. Ang pagkilala sa iyo ng malalim ang magdadala sa amin sa isang matatag at matibay na relasyon. Kaya ang bawat isa na nakikinig ngayon
patuloy na magpakalalim sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral at pakikinig ng iyong pong salita. Samahan mo po patuloy ang bawat isa sa amin na harapin ang anumang pagsubok ng buhay na meron pong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Salamat po sa pangako mo, hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tunay na wala kang katulad. Sa mga kapatid po namin ngayon na dumaranas po ng iba't ibang pagsubok, nawala ng trabaho, nagkaroon po ng karamdaman o ng virus, sa iyong mga kamay po namin sila pinagkakatiwala. Dalangin po namin na sa pamamagitan ng gintong mga pangyayari sa kanilang buhay ay maging positibo po ang resulta nito sa kanilang buhay. Makita nila at maunawaan na ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi iiwan, hindi pababayaan ang iyong mga anak. Bigyan mo po ng kapayapaan ng puso't isipan ng bawat isa na nakakaranas po ngayon ng mga kaguluhan sanhi po ng kabagabagan sa COVID na kanila pong nararanasan. Salamat po dahil ikaw ang aming lakas, pag-asa, sandigan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Kaya ang papuri, pagsamba at pagluwalhati, Ama, ay tanging sa iyo lamang po namin ibinabalik. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, manatili po tayong kumakapit sa pananampalatayang kaloob sa atin ng Diyos. God bless po sa ating lahat. Announcement po, manatili po tayo sa atin pong mga tahanan dahil dami po ng padami ang infected po ng COVID at di po natin alam kung mag-extend pa po ito sa mga susunod na linggo. So wala po tayong panambahan at sa mga seniors po natin, huwag na po tayong lumabas ng atin pong mga tahanan. Manatili po tayo sa atin pong mga tahanan para po hindi ho kayo mahawa at alam po natin ng mga seniors po natin ay mahina ng resistensya. So, announcement din po, kung nais po ninyo na magbigay ng inyong pong mga tithes and offering, bukas po ang atin pong iglesia, pwede pong dalhin sa church, meron po tayong mga online bank account, meron din po tayong GCash, so kung saan po kayo prepared, willing po naman ang church na pwedeng pumunta po sa inyo kung gusto po ninyo o ipadala po sa atin pong iglesia. So, paalala po, dobleng ingat po tayo at patuloy po tayong manalangin na matapos na po ang mga nangyayari pong ito sa atin pong bansa. So, hilingin ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin, tayo po ay magtapos sa panalangin. Amang Banal, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng pananampalataya. Buhay ito, gagawa at kikilos ito sa aming mga buhay. Babaguhin ito ang aming pong puso, ang aming pong isipan, ang aming pong pagkatao at magdadala ito sa amin sa mas malalim na ugnayan sa iyo dahil ikaw ang Diyos na kumikilos sa aming pong mga buhay. Kaya sa oras na ito, Ama, patuloy na hinihiling po namin ang iyong pong pangunguna at pagsama sa buhay po ng bawat isa sa amin. At sa amin pong pagtatapos, patuloy nawang maranasan ng bawat isa ang iyong pong pagkilos, pagkalinga sa araw-araw po ng aming pong mga buhay. Salamat po sa iyong papuri, pagsambat, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa kalangitan. Amen. Ama, marapatin mo po na sa pagtataas ng kamay ng iyong lingkod ay tanggapin ng bawat isa ang basbas at bendisyon na nagbubuhat po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganaan, kalakasan, pag-iingat, karunungan mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
sa